Nagbas si Autorans. Nawalan ng sasakyan si Autorans. Kaya nagpas. Wala kaming magamit. Yali kami sa Moretti. Walang makuha ang grab. Sa sobrang traffic po kahapon, napilitan na po kaming sumakay ng bus ng asawa ko. Ayan po kami. Nag-enjoy naman po kami dahil marami ring pasahero itong bus na sinakyan namin. Pero mga kapatid, ang biyahe po namin ay mula Cainta hanggang diyan lamang po sa Mercedes Avenue sa Pasig. Alam niyo po ba na inabot kami ng 2 oras one way at 3 sakay pa po kami doon nung pauwi. Kasi mula doon sa Moretti, Philippines, ay sumakay ako ng tricycle papunta dito sa LG. At pagdating doon sa LG, may nakita kaming UB Express. Sumakay ako ng UB Express, inilabas kami sa Cainta. Hindi na raw siya babiyahe. Hanggang doon na lang daw po sa Floodway. Kaya mula doon, naglakad kami ng konti at nakarating kami sa Ortigas Extension at sumakay kami ng bus. Papunta naman po ng Valley Golf. So yun ang naging biyahe namin. Naku, walang makuhang grab. Nakapag-book kami ng grab. Nung nalaman niyang papunta doon sa Valley Golf mula sa Moretti, dyan sa Mercedes Avenue, naku, kinakancel, nakatatlong cancel po yun. Ayaw nilang bumiyahe kapag talagang matraffic yung pupuntahan. Wala na rin pala silang iniwan sa mga taxi driver, no? Namimili na po ng pasahero, namimili na po ng lugar. Okay mga kapatid, kalimutan natin yan. Dito tayo ngayon sa talagang punto nitong vlog ko po na ito. Mga kapatid, sa sobrang traffic, ito po ngayon ang nagiging problema, hindi lamang dito sa Pilipinas, actually sa buong mundo. Pero may mga bansa na nasosolve nila yung mga traffic na yan. Mamaya babanggitin ko po sa inyo. Ngayon, dito sa Pilipinas, sobrang traffic, ang sinasabi po ng mga politiko natin dito, ito daw po ay larawan na umaasenso ang mga Pilipino. Paano nga asenso ang mga Pilipino? Traffic, hindi nga makapag-business ng maayos. Naaabala nga yung mga maliliit na business dahil hindi makabiyahe yung mga sasakyan. Kasi kung maganda ang buhay dito sa Pilipinas, na sinasabi nitong mga politiko na to, nakakabili raw ng mga sasakyan, itong mga tao, kaya sila daw ay may pera. Yung mga nangarap na makabili ng sasakyan, ang binibili nila karamihan segunda mano. Dahil ito namang mga mayayaman na nakabili ng brand new na sasakyan, pagdating ng 3 taon, 4 na taon, or may naramdaman na silang kakaiba, binibenta na yan. At ang sumasalo ngayon, itong mga mahilig sa second hand. O siyempre, paano mo sasabihin mayaman na ang binibili nilang sasakyan ay second hand? So, itong mga nangangarap na makabili ng sasakyan ngayon, ng mga kababayan natin, kapag natupad nila yung pangarap nila, itong mga sasakyan na ito, ang dadagdag na naman sa traffic. Dahil nga po sa wala naman pong phase out dito sa Pilipinas, kapag ka po isiningit ng mga mambabatas na magkaroon ng phase out dito, naku, napakalaking gulo na po niyan. Kasi ito nga lang mga modernized jeepney, nung isiningit nila yan, nung ipinasok nila yan, ipe-phase out daw po itong mga lumang jeepney, diyan nga lang po rally dito, rally doon. Hindi mo nga ma-phase out itong mga lumang jeep na pangpasada. Paano mo ngayon ipe-phase out itong mga lumang sasakyan natin? Yung mga private na mga sasakyan. Isa po talaga sa pwedeng makatulong para lumuwag ang traffic dito sa buong Pilipinas, ay kailangan magkaroon po tayo ng phase out. Marami pong mga mayayamang bansa ang talagang mayroong phase out. United States, Germany, United Kingdom, China, Japan, Canada, Norway, at marami pa pong iba. Kasi po talagang diyan ay mahigpit sila. By 2035 nga, pati itong Singapore, ay ipe-phase out na nila itong mga internal combustion engine. Wala na pong marirehistro doon ng mga internal combustion engine at nadagdagan pa po yan na maraming mga bansa na gumaya na rin po dito sa Singapore. Ngayon sa California, ganyan na rin po ang mangyayari. Tuloy na po yan, 2035 ay magbabawas na sila ng mga irirehistro ng mga internal combustion engine. Ngayon, dito po sa Pilipinas, wala po tayong phase out. Kaya kung isisingit ngayon, itong phase out na to, siguradong napakalaking problema ng gobyerno. Sa ibang bansa po, halimbawa diyan sa Japan, habang tumatagal ang iyong sasakyan, habang umiidad or tumatanda or naluluma ang iyong sasakyan, tumataas ang registration fee. Kaya yung mga Hapon, sa halip na i-maintain pa nila itong kanilang lumang sasakyan, bibili na lang sila ng bago at i-junk na po itong mga luma. Hindi yan bibilin nung kapitbahay niyang Hapon dahil nga mataas na po ang registration niyan. Kaya ang nangyayari, itong mga luma nilang sasakyan,
dadalhin dyan sa junkyard at binibili naman po ng mga Pinoy. Kinakatay-katay po yan, china-chop-chop at binibili natin pyesa-pyesa, dinadala po dito sa Pilipinas. Diyan din po sa Japan, kapag ang sasakyan mo ay may bangga or may sira mga pyesa, pundidong ilaw, basang ang ilaw, hindi po pwede yan. Talagang paparahin ka ng pulis dyan at titikitan ka, kailangan ipagawa mo yan. Kaya ang nangyayari doon, kapag ganun ang mga sitwasyon, napipilitan ka ngayon na magpalit ka na ng bagong sasakyan kasi mura lang po ang sasakyan dyan sa Japan. Meron pang ilang mga paraan na hindi po nabibigyan ng pansin ng gobyerno na sana ay makakatulong dito sa traffic na ating nararanasan. Noong ako'y nag-iikot dyan sa Marikina, kasama ko yung aking kaibigan na abogado, si Attorney Eranio Prado. May dinaanan kaming isang lugar doon. Sabi niya sa akin, pre, alam mo ba ito? Ito ay dating factory. Yan, yung factory yan, yung dalawa na yan, magkasama yan. Ha? Tapos ang ginawa ni former Mayor Bayani Fernando, yung factory daw na yun, according sa kanya, kasi hindi ko alam kung totoo, yung daw factory na yun, pinabuksan ni Mayor Fernando at nilagyan ng kalsada para maging shortcut doon sa susunod na kalsada. Kaya po ang nangyari, sa halip na iikot pa yung sasakyan doon sa malayong ikutan, doon sa malayong kanto, dito na ngayon dumiretso at eto na siya. So iyon ay nagawa ni Bayani Fernando. Nga lang wala na po si former Mayor Bayani Fernando, so makabilang buhay na po siya. Pero kaya niya palang gawin 'yon. Mayor siya noon. Ano ba ang ginagawa nitong mga mayor natin ngayon? Marami pong mga lugar dito po sa Metro Manila na kung saan nandiyan sila sa Ortigas, nandiyan sila sa Mandaluyong, nandiyan sila sa Makati, mga mayayamang subdivision na hindi madaanan ng mga sasakyan dahil nga po exclusive itong mga subdivision na ito. Kung itong mga subdivision na ito ay madadaanan lamang ng mga private na mga sasakyan, malaking luwag po yan sa ating mga kalsada. Meron naman yatang ilan na naipagamit, pero hindi po ganun ka-open yata. Kasi hindi ako sigurado. Ngayon, yung mga nakakadaan dyan, sige po, pakicomment nyo po rito para marami pong maliwanagan dito sa bagay na sinasabi ko. So, pwede po talagang mangyari na kung magkakaroon ng batas, ito na, kasi nga napakahirap galawin yung mga subdivision na yan. Maraming mayayaman dyan, maraming mga judge dyan, or baka mas mataas pang mga posisyon sa gobyerno, tapos hihiritan mo na gamitin yung kanyang kalye para makalusot mula sa EDSA, diyan sa kabila, di ba? Diyan sa Mandaluyong, ganun ang mangyayari diyan, yung wakwak. Paano mo ngayon magagawa yan? Dapat may batas. Kaya dapat mayroong isang mambabatas o isa o dalawa na matapang talaga, na magaling, na magagawa itong batas na ito. Kaya lang, sino ang gagawa? Ito mga kapatid, dito po ako ay nakatira sa Valley Golf, diyan sa may Ortigas Extension. Palmera Heights po ang subdivision namin. Diyan po sa Valley Golf, maraming mga subdivisions ang nandyan na dumadaan kami. Dito sa Ortigas Extension, may gate dyan at mayroong gate din doon sa Sumulong. Kapag wala kang sticker, mga kapatid, ang babayaran mo dyan ay 100 pesos, one way yun. Kapag bumalik ka, 100 pesos din. Pag wala kang sticker, 200 pesos na yon. At kami po, nagbabayad po kami ng sticker dyan na 1,200 each. Itong susunod na taon ay 1,500 na po yata. Pero dumaan kayo, try nyo, rough road ang kalsada. Ngayon, magagawan ba ng paraan ng gobyerno na alisin nila yung tinatawag na 100 pesos dyan? Kasi napakagandang entry point kasi yan . Biro mo, nandito ka sa Ortigas Extension na napaka-traffic. Kapag dito ka ngayon dumaan sa Valley Golf, makakarating ka ngayon doon sa Sumulong. At kapag doon ka sa Sumulong dumaan, pwede ka na pumunta dito sa Marilaki, pwede na dito sa Antipolo, dyan sa May Robinsons, o kung gusto mo, bumaba ka sa Masinag. Pero dahil sa hindi ka nga pwedeng dumaan dyan, kung dadaan ka dyan, ay 100 pesos. Baka naman pwedeng babaan na lang. Kahit na na lang yung for the love ng inyong mga kababayan. Di po ba? Wala mahal po talaga dun Diyan kami nakatira wala ka naman magagawa dahil sa kanila daw yung kalsada. So, susunod lang tayo dun. Kung wala kang sticker, no entry, iwan mo lisensya mo. Ang bottom line po nito, ang daming sasakyan, wala tayong phase out, bili ng bagong sasakyan, wala namang nape-phase out, wala naman tayong kalsada. Di po ba? Wala namang dumadaming mga bagong kalsada na madadaanan nitong mga sasakyan na ito.
Kung meron lang talagang maraming kalsada, mas uunlad ang Pilipinas. Kasi po bakit? Itong China, sa dami ng ginawa nilang sasakyan, sila na may pinakamaraming ibinebentang sasakyan ngayon, hindi lamang doon sa bansa nila hanggat sa buong mundo. Pero ang ginawa din nila, gumawa rin sila ng maraming kalsada, gumawa sila ng maraming airport, gumawa sila ng maraming mga port na sa pier. Dito sa Pilipinas, yun ang kailangan natin. Gumawa tayo ng maraming kalsada. Kung kinakailangang alisin yung mga nakaharang dyan ng mga establishment para makagawa ka ng kalsada, gawin nyo. Sasabihin nila, ito yung traffic, solusyonan natin to, may gagawin tong solusyon. Paano masusolusyonan yan? Wala nga madaanan. Dahil nga wala pong kalsada. Sayang yung ibinabayad natin na road users tax every time na magpaparehistro ka. Binabayaran mo yan, wala ka namang magamit na roads. Kasi wala namang bago at hindi naman nakakatakbo na yung mga sasakyan dahil sa sobrang traffic. Nung araw tuloy, naalala ko kapag may laban tong si Senator Manny Pacquiao, nung hindi pa siya senador, congressman pa lang siya, o nung sumisibol pa lang, nung sumisikat siya, kapag iyan ay may laban, talagang wala kang makikita halos ng mga bumabiyahing sasakyan dyan sa EDSA. Ipinapakita ng mga, mga mainstream media eh. Diba? Walang traffic. Pero pagkatapos ng laban, ayan na naman ang traffic. Pero matagal na yun, 10 years ago na yan. Yung 10 years na yan, isang dekada na yan, ang dami na namang nakabili ng mga sasakyan. Pero wala namang ipinace out. Yung iba, naluluma na lang talaga at nasisira na kaya hindi na naibabiyahe pa. Pero ito po tandaan nyo, kapag yung isang mayaman, or kahit hindi ka gaanong kayaman dahil ang sasakyan naman ngayon, meron kang pan-down payment, makakakuha ka na ng bago, ibebenta niya ngayon yung luma niya. At yung luma na yon, na may mga problema na bibilin ngayon itong nangarap na magkaroon ng sasakyan. Kaya ngayon, sabay-sabay ngayon babiyahe tayong lahat, no? At magkokos ngayon ng traffic dahil itong DPWH, wala naman nagawang bagong kalsada. Yung LRT, sige MRT, malaking tulong yan. Pero sumikip din naman yung kalsada sa baba eh. Ang natulungan ng LRT at MRT, yung mga commuting public, yung mga commuters. Pero hindi po nababawasan ang sasakyan. Walang tulong ang MRT, LRT, yung mga railways na yan para makabawas ng traffic dahil dumadami ang sasakyan. Ang kailangan, dumami ang kalsada. Mga kapatid, itong nakaraang vlog ko tungkol doon sa ayuda, hindi naman yung ayuda ang talagang tinutukoy ko doon sa vlog ko. Ang tinutukoy ko doon, instead na ibigay mo sa ayuda, ibigay mo dito sa edukasyon ng maraming tao, maraming kabataan. Nabalitaan ko nga, di po ba? Yung tinanggal yata sa PhilHealth na budget idinagdag dyan sa DPWH. Di ba? At yung ayuda na sinasabi, yung AKAP, kung matutuluyan, huwag nyo naman sanang kalimutan. Itong mga laging hinuhuli ng MMDA, itong mga illegal vendors, yung nag-i-squat dyan sa mga bangketa. Ang sabi nitong MMDA, sila raw po ang dahilan. Isa sila sa dahilan sa traffic. MMDA naman, no? So ngayon, yan na yung ano nyo, stand nyo. Ngayon, eto. Bigyan nyo naman ng ayuda yan kung matutuloy itong akap nyo na yan. Kaso, hindi ito botante. Karamihan dyan. Hindi nakarehistro. Paano makikilala ni Kapitan yan? Lahat ng i-endorso dyan sa DSWD, dadaan yan sa barangay. Kaya wala rin palang mapapala. Itong mga illegal vendors na yan, yung mga sidewalk vendors na yan, kaya dapat sila ay magparehistro, dapat sila ay maging botante, dapat sila ay makilala ni Kapitan. Mag-ingat po kayo sa pagmamaneho at kung kayo po ay babiyahe ngayong holiday season na ito, siguraduhin yung nasa kondisyon ang inyong mga sasakyan. 3 na po ang tinaw dito ngayon, 2 nag-overheat at yung isa naman ayaw ng umabante at may tama na ang kanyang transmission. So bago kayo pumunta sa mga malalayong lugar na pupuntahan nyo, siguraduhin nyo muna na 100% na fit to travel ang inyong mga sasakyan para hindi po kayo malagay sa ganitong mga sitwasyon na gumagastos pa ng malaki sa tow truck. Sana po ay muling nakatulong sa inyo itong aking maiksing vlog ngayon. Wala akong masyadong ipinapakitang mga video inserts kasi ito naman ay talakayan lamang, pero ito po ay may mga katotohanan itong mga binabanggit ko po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat at kung ako po ay nakakatulong sa inyo, paki-share, paki-like po at paki-subscribe na rin po ang aking channel. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.